Attorney, magandang umaga at long time no see, long time no hear. Oo nga, magandang umaga Milky at sa lahat po ng viewers and listeners ninyo. Yes, long time no see, so now see now. So Oo. virtual lang. Virtual. Yes. Although nakikita kita doon sa mga hearing sa Kamara, lalo na yung magpagsasampa ng mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Oo. Kayo po ay sumusuporta. Maraming issue ngayon kaya sabay-sabay. Oo. Opo. Pero mas gusto ko itong issue na to, kuryente. Yes. Attorney Neri, dahil nakararanas po tayo nitong mga nakalipas na araw na mga rotational brownout, although mga isang oras lang naman o mahigit pa. Ano po ang na to? Nakita ko po yung release nyo na ang babalikat din ang taas nito ng kuryente ay ang consumers at dapat po ay kumbagay magpaliwanag din yung mga power utilities po ba kung tawagin na ano ang dahilan nito mga rotational brownouts? Yes, well, siyempre, tataas ang presyo ng kuryente kasi ang sinasabi ng DOE sa statement niya nung the other day at kahapon, mas mababa daw ang supply kaysa sa demand. At alam niyo naman, pag sinasabi ng mga energy players na ay konti ang supply, mas malaki demand, o di tataas ang presyo, di ba? So, yun ang isang palaisipan dito. Kasi ang sabi ng DOE, ang Luzon daw, yung supply niya daw ay 12,479 lang. May demand daw na may demand na 12,595. So, kinapos daw ng 116 megawatts. Kaya nag-brownout. Ano naman ang nangyari doon sa mga reserve o ancillary services na binabayaran nating mga consumer? Binabayaran natin yung ancillary services na yan. Ano ibig sabihin yan? May reserve. Ang reserve sa Luzon is at least 647 megawatts. O ba't hindi ginamit yun? Bakit 116 megawatts lang ang kulang? Dapat gamitin mo yun bago ka mag-resort sa brownout. At pangalawa, ang definition na mababa ang supply, tataas ang presyo ng kuryente. Sa totoo lang, hindi mababa ang supply kasi may reserve pa. So nagulat kami, ang lahat tayo nagulat, bakit nag-brown out? Summer daw. Ha? Parang mula ng kasaysayan natin, Milky, may summer naman ang Pilipinas. Bakit naman nanibago na naman, ganito na lang bang kwento natin? Bawat summer, tataas ang presyo ng kuryente, tapos sisihin ng consumers. Kasi tumataas yung demand nyo So, di paghandaan nyo yan. Nagbabayad nga kami sa inyo ng mahal Hindi pa kayo handa sa mataas na demand sa summer. Ay mahirap. Parang lumalabas, Attorney Neri, na ngayon lang naranasan ng summer, di ba? Kasi taon-taon naman, dalawa lang weather natin, tag-ulan at saka tag-init. So dapat, napapaghandaan po natin usapin ng tag-init at ang tag-ulan. Ngayon, alam na ho natin na kapag mainit hong panahon, expected na ho natin yan, ay tataas ang konsumo natin sa kuryente. Correct. Diba lagi yung alam natin kasi sasabihin ho ng mga power up utilities, kasi malakas yung konsumo ho natin So meron pala tayong tinatawag na auxiliary reserve na dapat ito ang gagamitin nila kapag sinasabing mababa o mataas ang demand ng supply ng kuryente. Yes. Yes, may reserve. Maliban sa reserve, palagi nang sinasabi natin, bakit ganito na lang? So ang sinabi ng gobyerno at ng mga energy players, hindi tataasan na natin yung capacity. O dito tumaas ang capacity daw kasi ang dami namang planta. So bakit kinukulang pa rin siya? Alam naman na natin na pag kinulang yan, tataas ang presyo ng kuryente. Nakita ko yung initial na DOE statement. Ang sinabi niya, NGCP, i-restore mo yung transmission constraints. Ibig sabihin, ang tingin ng DOE, ang NGCP may supply pero yung NGCP grid pumalya. Kasi yun bakit sa NGCP niya in-address na ang transmission. So ang transmission line. So NGCP, ano ang problema? Matagal na kayo dyan Tapos ang grid hindi nyo pa maayos-ayos ma-upgrade. Ang mahal-mahal ng bayad sa inyo ng consumers. Yun naman yung problema dito. Pero pag tinanong yung NGCP, sabi nila ang capacity nila is over by 10,260 megawatts. Sabi ng NGCP,
kahit may supply pa kayong sobra by 10,260 megawatts, kaya namin i-transmit. Sa DOE, bakit, ano bang nangyari sa NGCP? Bakit siya ang may transmission constraints? Kasi iba't iba yan, Milky, pwedeng ang pumalya yung generation company katulad ng 2013 ng yung mataas na singil ng Meralco na nilabanan namin sa Korte Suprema. Pumalya ang nag-outages ang mga kinula ang supply ng generation. Dito naman mukhang may supply, based sa statement ng DOE. DOE. Pero hindi matransmit ng NGCP. Kasi siya ang transmission constraints, yun ang sinabi ng DOE. So, kilatisin na rin si NGCP. Bakit ganyan? Parang bago lang kayo dito sa Pilipinas. So, for all these reasons, nananawagan ng bayan muna na imbestigahan nyo na nga to, paulit-ulit na lang ba to? Alam Every mo, summer? Attorney Neri, no? Nung ikaw ay nasa Kongreso, nawala ka sa Kongreso. Ngayon isang pribadong sektor pero patuloy pa rin ipinaglalaban ang karapatan ng mga tao, ng mga consumer, hindi pa rin nasasagot di ba? Ano ang problema? So dahil ang daming paliwanag ng Department of Energy, ang daming paliwanag ng NGCP. So ano ngayon? Habang nagpapaliwanag silang dalawa, tayo naman hong consumer na nagbabayad ng mataas na serbisyo ng kuryente, magtitiis uli sa mga rotational brownouts. Yes, hindi lang yon. Habang nagpapaliwanag sila, nagbabayad tayo ng mahal. Totoo. Parang napakamahal namang paliwanag yun. Oo. Diba? So, ang panawagan talaga dito, sana naman sama-sama na tayo manawagan, masusing investigasyon at saka hindi secret Gusto demand namin sa bayan muna. Ito, pag nag-imbestiga kayo, we want the technical and the non-technical explanation. Huwag nyo na kaming lituhin ng, may reserve. Bakit hindi nagamit yung reserve? At least 647 megawatts yun for Luzon at least. So ano nangyari doon? May mga supplemental reserves pa kayo, may mga rotating reserves, lahat-lahat na yan. So, ano nangyari doon? Kasi alam mo, Milky, itong reserves, ang ancillary services na yun, binabayaran natin yan. Parang kuryente yan na hindi natin nagagamit. Kung ang total supply, halimbawa, 10,000 megawatts, siyempre, pag nagamit natin yung 10,000, babayaran natin yan kasi magagamit natin yan. Pero may reserve siya ng 647 megawatts. Reserve lang, hindi natin nagagamit yun kasi reserve siya pero binabayaran natin yung ancillary services na yan. Bakit natin binabayaran? Kasi sabi nila, reserve to Pag hinapos yung supply, over demand, yun ang gagamitin nila. Oo, so kailangan bayaran nyo to kahit hindi nyo ginamit. Wala na tayong magawa, nakalagay sa itira yan O sige, bayaran na nga namin yung hindi naman nagagamit na kuryente na yan. Bayaran na namin kasi sabi niyo reserve siya. Importante siya para hindi mag-brown out. Tapos ano nangyari? Hindi niya nagamit yung reserve. Bakit? So bali wala pala yung binayad natin na reserve na yan. Kung sakali na hindi rin pala magagamit yan o hindi ginamit, para lang, minsan may suspicion kami dyan para lang magkaroon ng red alert o yellow alert na taas na naman ang singil sa kuryente. Nakikita ko ngayon na nasa mga SOCMED, for example, ng Meralco. Ngayong araw na ito, mayroong mga red warning, may mga yellow warning. Ibig sabihin, abangan yung mga lugar na yun, mga karanas na mga rotational brownouts. Ngayon, paano na lang, Attorney Neri, pakiusap na lamang po o panawagan sa DOE siguro, NGCP, at pamahalaan na ano ba talaga ang gagawin dahil tayo po ay hindi ko naman sinasabing sanay na pero wala ho tayong choice kundi tiisin ang rotational brownouts at patuloy na pagtaas ng presyo po ng kuryente. Ang unang panawagan sa DOE, imbestigahan ng masusi. Dapat wala kayong kinakampihan. Kung sino may kasalanan dito, dapat imbestigahan. At pangalawa, ang investigasyon na yan, public yan Hindi pwedeng kayo-kayo lang nandyan tapos bigla nyo na lang, okay na pala, ay malay namin. Kailangan talaga public ang result ng investigation na ito. Pangalawa, DOE naman. More than kalahati ng statement ng DOE sa atin naka-address. O magtipid kayo, huwag ng aircon nyo, ganito. Bakit kami ang regulate nyo? Mag-regulator kayo ng energy Silang i-regulate nyo.
Ngayon parang kami pang sinisisi kasi taas ng demand nyo, ang aircon nyo kasi less than 25 eh. So mataas eh. I-off nyo yung ilaw. Wala palagi na lang bang ganon? Parang kami pa ang may kasalanan. Ang i-regulate nyo, yung energy players, sabihan nyo ang mga commercial centers, kaya nga sila nag-aircon eh, para ang mga customer, ang mga tao, malamigan naman kahit paano sa mall. Tapos sabihin mo, ay hindi, wag kayo That's the second, palagi na lang sa consumer yung sisi na, magtipid kayong kuryente kasi, parang gan kasalanan pa. And lastly, actually, Milky, may magawa tayo dyan. Yung ipira na yan, matagal ng boto ng bayan muna na i-repeal na yan o amyendahan na yan at magpanday na tayo ng panibagong batas. Oo. Hanggang ngayon, hindi kasi, ngayon, napatunayan na ipira is a failure. Parang oil deregulation law yan eh, na mag-oil deregulation law tayo, bababa ang singil sa langis. Ngayon, taas ng presyo. Lahat na lang mga batas na yan, proud naman ako ng bayan muna, noon ang sinasabi namin kasi alam namin hindi yan masusolve. Pag privatize ang sector, syempre ang nauuna tubo, hindi serbisyo. So in the end may magagawa sana tayo dyan, and this time matagal na yung itira na yan. It's about time na i-review na natin itira na yan. At magpanday na tayo ng panibagong batas sa energy sector. Oo. At syempre, sana wag kang magsawa at ang bayan muna na makipaglaban sa karapatan ng mga consumer, lalo na ang mataas na singil sa kuryente. Salamat, Atty. Milky. Mahal ang kuryente yung binabayaran ko. So, maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po, Atty. Nery Colmenares, ang dating kinatawa ng Bayan Muna.